Siklab, sigaw ng pangarap. Kailanman natitig, sulat na dinamo. Ginawang panata, bawat sapoy, sandat at pag-asa. Tinig ng bayan ay higit sa akin. Tibok ng puso'y magtatanggol muli. Sigaw, nagahanap ng puso, ikaw pag-asa ng bayan. Tagapagtanggol sa gitna ng mundo. Di kami mapitigil, ako Pilipinas sabay-sabay sumigaw. Sigaw mo. Anong gagawin natin bukas? Paano pag-abutan ni Betcha yung babaeng yan? Aming yan na nga iniisip ko eh. Paano natin siya tatagong kay Betsay? Pabira talaga itong si Liga po. Puro problema ang dinadala sa bahay. Napakaganda mo naman. Kung ako lang ang tatanungin, ayos lang sa akin kahit magkagal ka dito sa amin. Huwag ka mag-alala. Aalagaan kita. Alam mo, kahit ang dami mong atraso sa akin, pinapatawad na kita. Matagal na kayo magkakilala ni Ma'am? Bakit mo tinatanong? Gusto ko lang malaman. Paano kayo nagkakilala? Eh ikaw, matagal ka na ba nagtatrabaho sa mga Safra? Matagal na. Gusto ko lang malaman kung talagang mapagkakatiwalaan ka ng grupo. Hindi ko sasagutin ang mga tanong mo. Dahil hindi kita Alam mo, tama si Gabo. Dahil kung may nangyari sa babaeng yan, cargo de konsensya natin. Tetay, alam niyo po kung tutuusin. Mortal kong kaaway ang babaeng yan. 2 beses na kami nagkatapat. Nung una, nung bago laya ako. Dahil iniligtas ko yung mga tao doon sa pangungulam sa bus. At pagkatapos, responde yan. Hinalikan ako at sinampal. Yung pangalawa, nagkita ulit kami doon sa bar. Tinulak ako at muntik ako sampalin. Ba, ang tindi pala yung babae yan. Ba't naman ganun grabe ang galit sa'yo? Paano kung nagkamalay na yan? Baka kung anong gawin sa'yo niyan? NCIA pa naman yan. Ay, mas ang importante ngayon, mailigtas natin siya. Pwede ba naman yung papasok kayo dito sa jurisdiction namin tapos maghahalongkat kayo tapos angkinin ang kaso? Hindi namin inaangkin ang kaso. Ang hinahanap namin, ang kasamahan namin. Oh, ano bang nakuha nyo? Iniwan ang sasakyan. Multiple bullet impacts. 5 ang patay. Pero wala si Agent Sam. Dahil posibleng nakatakas ng buka. Posible. Posible. Dahil wala ang katawan at wala ring dugo sa driver's seat. Sige, umalis na kayo. Kami nang bahala dito. Men! Hindi pwede. Dahil konektado ito sa operasyon namin sa mga sakit. Eh, kung ganun pala, magkakaproblema tayo. Sir, si Sam. Ma'am, hindi pa rin mahanap ang kapatid nyo. Huwag kang maglala, Max. Tututukan ko mabuti itong kaso. Ma'am, alam kong kapatid niya si Sam. Pero operasyon namin to, laban sa mga Safra. May clearance na kami. Nahawakan ang kaso na to. Galing yan kay General Jacinto. Eh, baka pwede naman sigurong magtulungan na lang ang NCIA at ang INLEA dito. Hindi. Ako ang hahawak ng kasong ito. Ako binigyan ng clearance dito. Lea ang hahawak nito. NCIA operation ang dahilan ng mga ambush. Yung mga bangkay na to, posibleng tawan ng mga Zafra. And Sam arrested Victor Zafra. Hindi ito ordinaryong ambush. Gumaganti ang mga Safra sa mga NCIA.
At si Sam ang target nila. Huwag na nga kayo magtalo, oo na. Do your own investigation then. Hindi ko to ginagawa bilang isang Inleya. Ginagawa ko to dahil kapatid ko si Sam. Brad, ang tapang mo ah. Hindi mo yata alam yung lugar na pinapasok mo. Mga kapitbahay! May mga dayo! Kamali kayo ng lugar na pinasok. Brad! Masyado kang matapang. Kahit iputok mo yung baril mo at mapatay mo ako dito, 4 lang kayo. Sisiguraduhin ko sa inyo na hindi kayo makakalabas ng buhay dito. Brad, pasensya na. May hinahanap lang kasi kami. Kung wala kayong nakita, sige, alis na kami. Grabe kayo. Hindi ka na dapat lumabas, Gapo, eh. Madadamay tayo sa gulo. Mamamatay ako sa tensyon sa inyo. Tiyan, mas madadamay tayo. Ipinaalam ko lang sa kanila na hindi nila pwedeng pasukin basta-basta ang lugar natin para malaman nila kung sino mga tao ang nandito at kung anong klaseng lugar to! Wala ba kayong napansing sugat ng babae dito? Mga lalaki armado? Nako, ma'am. Narinig lang namin ang putukan pero hindi na kami lumabas eh. Wala ko bang CCTV dito? Nag-iisa lang CCTV dito pero hindi gumagana. Hindi nyo alam kung saan nagpunta yung mga nagbaril. Wala ho eh. Siguro, lumipat na lang kayo sa bilang barangay. Baka makita niyo ron. Salamat na. Sister, let's go. Tara tayo, eh. Max, bumalik na muna tayo sa istasyon. Hindi ko pa nakikita si Sam. Mag-iwan ako ng mga tao ko dito. Sila magtutuloy ng investigasyon. Kawawa ka naman. Sana buo ba na lagnat mo? Huwag ka mag-alala. Hindi ka nila makukuha. Dahil nandito ako para protektahan ka. Itataya ko ang buhay ko para sa'yo. Kung sino man nagtatangka ng buhay mo, pinapangako ko, hindi sila magtatagumpay. Kasalanan mo lahat ito, Ricardo. Paano naging kasalanan ko? Hinayaan mo si Sam na makapasok sa NCIA. Hindi ito ang pinangarap ko para sa anak ko. Sino ba yung ina ang gustong ipasok ang mga anak niya sa trabahong ikakapahamak nila? Look what's happening! Walang pumilit sa kanya pumasok sa NCIA. Ginawa lang niya yan dahil gusto niya makabawi sa pamilya dahil sa kasalanan niya. Dapat hindi mo na siya pinasok sa mundo mo! Hindi na sana nangyari ang lahat ng ito! Ricardo, nawalan ako ng isang anak! At hindi ko nakakayanin na mawala ng isa pa! Hindi na muna siguro ko, Estrella, kahit wala kang mabutang balita ibibigay, Dad. Ginawa naman natin lahat ng mga kaya natin, di ba, ma'am? Yun na nga, ginawa na natin lahat pero wala pa rin si Sam. Ma'am, base sa mga kwento mo sa akin tungkol sa kapatid mo, alam kong kakayanin naman ni Ma'am Sam yung sitwasyon niya ngayon. Kung nasan man siya ngayon. Dugong asinto yun, Ma'am. Matibay yun, kakayanin niya yun. Sigurado ko. Salamat, Estrella. Isa lang talagang mahihiling ko ngayon. Sana malayo sa kapahamakan yung kapatid ko. Sir! Doc. Hinanap niyo ba si Detective Sam Jacinto? Hindi lang basa-basa kung sinong tao ang pinag-uusapan natin dito, ha? Anak ni General Jacinto ang nawawala! Colonel, hindi naman po kami tumigil sa paghahanap eh. Patunayan ho, napuyat kami sa kakahanap sa kanya eh. Kasi ginawa naman namin yung best namin eh. Your best? You tried your best, but I'm not seeing any results. Saan napunta si Sam Jacinto? Buhay pa ba si Sam Jacinto? Do you know anything at all? Sir,
malalaman din natin kung sino gumawa niya. Mahahanap rin natin si Sam Jacinto. At pagbabayarin natin kung sino man ang gumawa nito kay Sam Jacinto. Boss, sa address na ito, aktibo ang grupo ng mga sakla. Pag hindi nabilig si Sam, babawi natin. By whatever means necessary. Yes, boss. Arturo, umuwi ba kagabi si Lucas? Hindi po, ma'am. Bakit mo tatawagan si Lucas? Para pauwiin. He's had a long night. Meron akong inutos sa kanya na dapat niyang gawin. Ang hanapin ang katawan ni Samantha Jacinto. Kung gusto mong patunayang hinug na ang anak mo, huwag mo siyang babyhin. Ano na mangyayari dyan sa bisita nating babae? Hindi habang buhay eh. Nandito yan. NCIA agent pa. Eh, paano kung may naghahabol sa kanya? O, baka madamay tayo dun sa kung pinangasakatan niya. Dali lang. Alam mo, nakausap ko na si Gabo. Pagbubutin ng kalagayan ng babae, tutulungan niya makapositive sa gintoong lupa. Naintindihan ko yung mabuting asal ni Gabo. Walang masamang tumulong. Kaso baka mapahamak tayo. Hindi tayo lalagay sa kalanganin ni Gabo. Hindi naman malala yung sugat ng babae. Iyan na lang natin gumaling muna. Ay, Gabo, kamusta na siya? Sa tingin ko po medyo bumubuti-buti na po ang pakiramdam. Mga lalaki daw na mahaligi dito sa atin. Gabo, may hinahanap daw. Ikaw ba hinahanap nila? Kapo, may nangyari ba sa lakad ng kahapon? Bo, sabi ka lang kilala mo tropa, hindi kami atras. May importante ako sasabihin sa inyo. Pero hanggat maaari sana, tayo lang muna makakala. Dito tayo sa labas. Gayong Valdez. Ready na mga tauhan. Armado na sila. Gagawa ko ng paraan ng makauwi si Sam. Naaalala niyo yung NCIA agent na nakalaban ko doon sa unang misyon natin? Miss ni Bangus? Talita ko, nagkabarilan daw dito kagabi. Ano nangyari? Sabi parang kayo ni Betchay. Baka mamaya makarating to nakalapit dito. Sigurado, malalaman na nandito siya. Baka yung Betchay na yan, tinidiktikan na si Gabo at si Rudy kung ano yung mga plano natin dito. Kilala ko ang hilatsya ng babae yun. Kakampi siya kung saan siya magkakakwarta. Pumutok ng baril! Baka pumutok yan! Ipupunto ko talaga to sa'yo! Ano ginagawa ko dito? Bakit ako nandito? Sino yan? Ayaw matulog. Magpatulog kayo, ha? Sino ko? Ma'am! Ikaw si Gloria! Ako kasama mo si Gabo! Ano ba? Talaga ba? Asawa kita. Dalawa, tatlo! Coco Martin Sigabo. Parang biya ka dato na. Sobra-sobra. Okay lang, Lord. Kung gusto niyo siyang iulit sa akin. Sobra-sobra. Kasi alam mo, like yun sa personal namin ng buhay ni Jules. Kasi napakalaki talagang, ang na-improve ko personally sa buhay ko. Napakarami ang naitulong niya sa akin, lalong-lalo na sa growth ko, sa personalidad ko, sa mga pananaw ko sa buhay. And then ngayon, natutuwa ako kasi, sabi ko nga, medyo matagal na rin kami, almost 15 years, di ba? Pero sabi ko nga, ang kinaganda pa nun, habang tumatagal kami ng tumatagal, mas lalong lumalalim yung pagmamahalan, understanding ng isa't isa, yung pagrespeto. Saka lalo na ngayon na pinasok na namin yung seryosong mundo namin, hindi lang bilang artista, kundi
Ako bilang director, creator, writer, and producer, kumbaga, kasi sa totoo, hindi siya madali eh. Mahirap. Sobrang hirap. Pero ang pinakamasarap lang nun, mas nararamdaman namin sa isa't isa yung pagsusuporta at pagtutulungan yung pagmamahalan namin. Kasi sa ganitong trabaho, sa totoo lang, yung pressure, maaari kaming gumibap eh. Gumibap kami sa trabaho namin kung masira yung relasyon namin. Kaya yung sinasabi mo kanina na siya ba yung bigay ng langit sa akin. Hindi naman magiging ganito ang direksyon ng buhay ko kung hindi rin dahil kay Jules eh. Kasi siya yung naging daan, siya naging guide ko. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Habang nasa poder kita, sisiguraduhin kung walang mangyayaring masama sa'yo. Pero kung tatanungin mo bilang Julia, bilang Mara, oo, kayang-kaya. Lalo gusto ko yung kasama. Saka laki rin naman kami sa hirap. Hindi naman kami laki sa yaman. Kumbaga lahat naman po ng blessing na dumarating sa amin yun. Pinagtrabahuhan, pinaghirapan, pinag-ipunan. So, yung tanong kung kakayanin. Saka syempre lahat naman ng bagay ng hirap o pagsubok kakayanin mo pagkasama mo yung mahal mo sa buhay. Kasi like kami ni Julia, galing kami talaga sa hirap. Kung bakit ganito yung pananaw namin sa buhay, sa pagtatrabaho, sa isa't isa, dahil dito. Kasi nakita namin yung struggle eh. At later on, sabi ko nga, kapag nandun ka na, at nararamdaman mo na yung sinasabi nilang success, doon mo masasabi na parang, napakaswerte ko pala kasi pinagdaanan ko yun. Kasi kung hindi mo pinagdaanan yun, hindi mo mararamdaman yung success eh. Hindi mo mararamdaman yung totoong happiness eh. Kasi wala kang basihan. Kaya kaming dalawa, ngayon, kung ano man, kunyari sa totoong buhay to, kung ako tatanungin, hindi masama. Sabi ko nga kung totoo, dapat kailangan. Kasi ito yung daan para maging matibay ka.